Isang mapagpalang araw po ng Huwebes, mga minamahal naming magulang at mga kapatid na nakasamang nagdi-devotion sa umagang ito. Let's start our day with an attitude of gratitude. Marapat lamang po na ating pasalamatan ang ating Diyos sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay. Ngayon pong buwan ng Nobyembre ay pinagdiriwang po natin ang buwan ng pasasalamat. At ang tema po natin ay Thanksgiving, Thanks Living. Kaya sama-sama po tayong muli magbulay ng salita ng Diyos dito lamang po sa Si Jesus ay Kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. The mountain is high, but you will take me higher. The valley is deep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. My Lord, you're faithful and true. When everything around me gives way, faithful and true, to lead me from day to day. My Lord, you're faithful and true. You answer whenever I pray. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. The mountain is high, but you will take me higher. The valley is deep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. My Lord, you're faithful and true. When everything around me gives way, faithful and true, to lead me from day to day. My Lord, you're faithful and true. You answer whenever I pray. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. Praise God sa magandang awit, Kuya Nick Racal. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa iyo. Amen. Lord, you are faithful and true, kaya forever grateful po kami sa inyo, Panginoon. Ang title po ng devotion natin sa umagang ito ay A Dance of Gratitude. At ang teksto po natin ay sama-sama nating basahin na matatagpuan sa 2 Samuel, Kabanata 6, talata 14 hanggang 15. At ganito po ang sinasabi. Wearing a linen ephod, David was dancing before the Lord with all his might, while he and all Israel were bringing up the ark of the Lord with shouts and the sound of trumpets. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Dito po sa ating teksto, mababasa natin si Haring David ay sumayaw sa harapan ng ating Diyos at ng mga tao ng buong lakas at buong kasiglahan.
Ang sabi po sa verse 16, siya ay naglululundag at nagsasasayaw. Sa sobrang kagalakan at pagpapasalamat niya sa Diyos ay hindi niya alintana ang iisipin ng mga tao sa kanya. Sa kanyang pagsasayaw habang ang suot niya ay linong ephod. Hindi po nagustuhan ni Michal, anak ni Saul, ang ginawa ni David at kinumpronta po niya ito. Ang sabi po niya sa verse 20, pag-uwi ni David upang batiin ang kanyang pamilya, sinalubong po siya ni Michal na may ganitong pagbati. Dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan. When David returned home to bless his household, Michal, daughter of Saul, came out to meet him and said, "How the king of Israel has distinguished himself today, going around," ang term po na ginamit, half naked in full view of the slave girls of his servants as any vulgar fellow would. Ngunit sinagot po siya ni Haring David. Ang sabi po ni Haring David kay Michal, "Ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh, sapagkat sa halip ng iyong ama at ang kanyang sambahayan, ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel. At patuloy pa akong magsasayaw upang parangalan si Yahweh. At gagawa pa ng mas masahol pa dito. Sa tingin mo'y hamak ako dahil sa aking ginawa, ngunit sa paningin ng mga babaeng iyon ay marangal ang ginawa ko." Lubos po ang kagalakan ni David sapagkat naiuwi na nila ang kaban ng tipan. Sabi po sa verse 17, ipinasok nila sa tolda ang kaban ng tipan at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Binasbasan niya ang mga tao sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat bago nagsiuwi ang lahat. Nang lahat sila'y pinakain ng tinapay, karne at pasas. Isang paglalarawan po na tunay na nagse-celebrate po ang lahat dahil sa pagkakauwi ng kaban ng tipan sa lungsod. Ano po ba ang kaban ng tipan o Ark of the Covenant? Bakit gayon na lang ang kanilang kagalakan? Ang kaban ng tipan po ay ang iniutos ni Yahweh, kung matatandaan natin, kay Moises. Pinagawa niya po ito kay Moises. Ang sabi po, it was a wood box completely covered with gold and with an ornate gold lid or top known as the mercy seat. The Ark of God represented the immediate presence and glory of God in Israel. Kaya nang mailagay po ito sa lugar na pinaglalaanan nila, sa tolda, ang lahat po ay nagdiriwang. Lubos po ang kanilang pasasalamat sa Diyos. Ang katiyakan po ng presensya ng Diyos sa buhay ni Haring David at ng mga Israelita ay ang kadahilanan bakit siya naglululundag at nagsasasayaw, kung bakit ang lahat po ay nagdiriwang. Ano po ba ang mayroon sa presence ni God? There is protection, joy, peace, wisdom, power, security, healing, transformation in God's presence. Kaya nauunawaan po natin kung bakit naglululundag at nagsasasayaw si David. Dahil sa mga katotohanang dulot ng presensya ng Diyos. Kaya naman po mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, ang kabatirang kasama natin ang Diyos sa lakbayin natin sa buhay ay sapat na po upang maging mapagpasalamat po tayo sa bawat sandali. Wala na po tayong hahanapin pa. Kahit po tayo ay datnan ng mga pagsubok, tayo po ay makapagpapatuloy ng may kagalakan sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen? Presence lang po ni Lord sapat na upang mamuhay tayo ng isang buhay na puno ng pagpapasalamat. Ang kagalakan, proteksyon, kapayapaan, karunungan, kapangyarihan, seguridad, kagalingan at pagbabagong dulot ng presensya ng Diyos nawa ay wala pong katumbas na yaman sa mundong ito. Opo, wala na pong hihigit pa sa pagpapalang kasama natin ang Diyos. Kaya't lagi po tayong magiging mapagpasalamat. Papawiin ng pagiging mapagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kapaitan at panghihina. Bagkus mapapalitan ito ng pagdiriwang at ng kagalakan. Sabi nga po, a grateful heart is a joyful heart. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mensahe sa umagang ito.
Tunay, Panginoon, na wala na kaming mahihiling pa. Lalo na't nalalaman namin na sapat ang iyong presensya sa aming buhay upang mapawi ang lahat ng kapighatian, lahat ng kalungkutan sa aming puso. Salamat po sa seguridad na dulot ninyo. Salamat po sa kagalakan, sa kapayapaan na dulot ng iyong presensya. Kagaya ni Haring David, patuloy kaming magsasaya, magagalak. Hindi man maunawaan ng mundong ito ang aming pagsasaya, magpapatuloy kami. Sapagkat kung paanong sumisimbolo ang Ark of the Covenant sa kanila ng iyong presence, ganun din, Panginoon, sa aming puso. Ang iyong presensya, ang dulot nito ay pagdiriwang at pagpapasalamat sa bawat sandali. Lord, patawarin niyo po kami sa mga panahong marami kaming hinahanap at hindi kami nagkakaroon ng contentment sa aming puso. Patuloy niyo po kaming tulungan, mapagtagumpayan ang aming mga kahinaan. Sabi nga po, Panginoon, sapat na kasama ka namin sa aming buhay. Nawa, madama niyo po iyon sa aming mga puso, sa aming mga attitude, sa lahat ng aming kinakaharap. Lord, sa sandaling ito, nilalapit po namin ang mga kapatid ko po na kasama po naming nag-online devotion. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Puspusin niyo po sila ng kagalakan at pagpapasalamat sa kanilang puso. Lagi niyo po kaming samahan. Lagi naming kikilalanin ang kaganapan ng aming kagalakan ay ang katotohanang kasama ka namin sa bawat sandali. Lord, ingatan niyo po ang bawat isa sa lahat pa ng aming gagawin, ang mga nawawalan ng pag-asa, kayo po ang patuloy na magpalakas ng kanilang loob. Ang nangangailangan ng kagalingan, hipuin po ninyo at pagalingin. At Lord, nawa ang buhay namin ay maghayag ng pasasalamat sa iyo. Lord, dinadalangin din po namin ang mga nagdiriwang ng kaarawan. Kayo po ang magpala, gayon din ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Pagpalain niyo po sila. Lord, kaming magkakapatid, Panginoon, iba't iba man ang aming denominasyon, kami, Panginoon, ay patuloy nawang magmahalan at patuloy naming ipagpasalamat ang katubusan ninyo sa amin. Samahan niyo po kami sa bawat sandali ng aming buhay. Makapagbigay lugod kami. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, happy birthday sa lahat ng may birthday ngayong araw na ito at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kasal. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Kung kayo po ay na-bless sa ating morning devotion, malaya po tayo na i-share ang ating devotion o kaya naman po itag ang ating mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay natin masaya at puno ng pag-asa. Kita-kita po tayo ulit sa Webes. God bless po.